Nakakita ka na ba ng halamang biga? Ang makatikim ng dahon at laman nito. At maaaring sasabihin mo nga na hindi maaaring kainin ang halamang ito dahil ito ay makati. Subalit magugulat ka dahil hindi lamang ito makakain, ay napakarami din palang pakinabang na dala para sa atin. Kaya naman kung meron kang nakikita ng ganito sa inyong lugar, ay marapat na mapanood mo nga ang mga taglay nitong kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gabi, San Fernando, Singapore. Ilan lamang iyan sa mga uri ng alocasia na madalas nating kinakain at isinasangkap sa mga lutuin katulad ng sinigang. Subalit batid mo ba na may isang klase nito ang hindi madalas pinapansin at iniilagan pa nga kadalasan? Ito ay ang halamang Alocasia microrhizos o mas kilala natin bilang halamang biga o bila sa Ifugao. Isa sa pinakamalaking klase ng alocasia o mga gabi na native dito sa South Asia, Pacific Island, partikular na nga dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong giant taro, pia, ape at conjivoy sa Australia. Unang nakilala ang biga dito sa Pilipinas kasabay ng ilan pang mga kauri nito na madalas itinatanim dahil sa maharina nitong laman at gulay buhat sa mga dahon nito. Subalit ang biga ay bihira lamang kainin dahil alam ng lahat na ito ay napakakati sa labi at sa balat, dulot ng calcium oxalate crystals o rapides nitong taglay. At animo nga'y makating tulad din ng nitel o alingatong. Subalit batid mo ba na ang rapides nitong taglay ay maaari ding mawala basta lutuin lamang ito ng matagalan kung ihahambing sa pagluluto ng gabi. At maging ang biga ay napakarami din palang gamit at binipisyong daladala. Una, ang malalapad nitong dahon ay maaari mong ang gawing payong kapag umuulan. At ang laman naman nito ay niluluto nga ng matagalan upang ipakain naman sa mga inaalagaang baboy. Subalit maliban pa diyan at maliban sa ginagawa nating gulay ang mga dahon nito, ito pala ay maaaring gamitin bilang panlunas sa kagat ng mga insekto. Samantalang kung masakit naman ang inyong ngipin, ang malapit ng mabulok na paklang ng biga ay maaari mo ngang initin sa apoy at saka itapal sa masakit na ngipin. Ang laman din ito ay pinaniniwalaang mahusay sa mayroong lagnat, malaria, diarrhea at sakit sa ulo. Ang pinaglagaan naman ng laman nito ay maaaring gamot sa mayroong masakit na tiyan o kaya naman ay nagsusuka. Samantalang sa bansang Bangladesh, kanila itong panlunas sa mayroong diabetes, nagdurugong sugat o kaya naman ay constipation. Ang ininit namang laman nito ay tinatapal sa tuhod o sa binti bilang panlunas sa masakit na binti, bunga ng rayuma. Ang katas naman ng laman ng biga ay hinahaluan ng gatas ng baka at mahusay na pangalis ng kamandag ng ilang mga kagat ng ahas sa bansang India. At marami na ring pag-aaral ang nagsasabi na ang puno ng biga pala ay isang mahusay na antifungal, antioxidants, anti-tumor, anti-cancer at antidepressant. Kaya naman kung dati ang puno ng biga sa inyong lugar ay dinadaan-daanan lamang, ngayon ay batid mo na marami pala itong pagkakagamitan. Basta kung kakain ka nga nito, ay lutuin lamang ng matagalan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng biga?
Ang saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyog, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala? Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging ay marami itong pakinabang at sustansyang daladala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sikmura at sa masamang nararamdaman. Mainam ding gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tannins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging o bilang anti-inflammatory agent. Ang taglay naman nitong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalas ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman o unod ng saging at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangang gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli ay para naman sa mga umiihi ng dugo. Maaari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maaari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamuting kahoy o kaya ng ube. Maaari mo ring inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito. Isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo ng mga kaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.